Ang encounter sa pagitan ng batang Hana Kurusu aka Angel at ng batang Fushiguro Megumi pati na rin ang binatilyo na Gojo Satoru. Pati na rin ang internal conflict na nag-take place sa loob ng kanilang grupo na pinagtalo na naman itong si Yuji Itadori at ni Hana Kurusu. But more importantly, ang magiging pinaka-topic ng chapter na ito ay kung paano nakilala ni Hana Kurusu or ni itong si Angel itong si Fushiguro Megumi. It's the Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin natin ang Jujutsu Kaisen Chapter 210. At kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa series na ito, ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka nang updated sa recent timeline ng series. Now, konting recap mula sa previous chapter na chapter 209 ng Jujutsu Kaisen ay nagsimula na nga ang raid na ginawa ng army ng USA kontra sa mga sorcerers na nasa loob ng Culling Games. Isa na sa mga nabiktima ng raid na ito ay si Reimi since isa nga siya sa mga incapable na mga sorcerers. However, ang ibang malalakas na sorcerers naman ay nag-retaliate at pumalag sa mga armies na ito. And then sa last pages or last panels ng chapter na yon ay nakita nating magsisimula na ang laban sa gitna ng army ng USA na dineploy laban sa grupo nitong si Fushiguro Megumi at ng iba pa. Now proceeding sa chapter at hand which is chapter 210 ng Jujutsu Kaisen, may kita natin na ang title pa rin ng chapter na ito ay The Offering to the Unknown Part 2. Though actually hindi naman talaga literal na unknown kung ano man ang binabalak buhayin o i-revive nitong si Kenjaku dahil nabanggit naman nila na gumagawa sila ng isang napakalaking bloodbath para pag-revive ni Sukuna ay matuwa siya sa kanilang offering. Or pwede din nating sabihin na kailangan talaga or requirement talaga ang napakaraming amount ng cursed energy para ma-revive ang King of Curses na si Ryomen Sukuna. Pero balik tayo sa kwento ng chapter na ito, may kita natin na may isang unusual na cursed spirit na nagdo-domesticate ng children or ng mga bata as if para bang inaalagaan ng cursed spirit na ito ang mga bata at inuturing niya itong parang mga anak. May kita natin sa panels na ito na may iilang mga bata na pinapakain pa nga ng cursed spirit na ito. However, dahil nga isa siyang cursed spirit at wala siya actually alam sa kung ano man talaga ang mga pagkain na kinakain ng mga tao, may kita natin na ang isa sa mga bata ay may nanguyang isang parang tornilyo na iniluwan na lamang niya, subalit hindi na siya umangal sa cursed spirit na ito. Now disclaimer lang, alam naman nating napakagulo ng storyline or ng pagkakakwento ng bawat chapters at ng bawat events na kinecreate ng author ng Jujutsu Kaisen na si Gege Akutami, na kung babasahin nyo ay talagang medyo malilito kayo, kaya sa ating video na ito ay gagawin natin para bang isang mas simple at mas linear ang pagkakakwento ng chapter para hindi na tayo maguluhan. In the next panels, may kita naman natin ng full na view ng itsura ng cursed spirit na para bang nag-a-act as the mother ng tatlong ulilang bata na ito. Nabanggit din sa panel na ito na alam naman daw talaga ng mga batang ito na hindi talaga tunay na tao at hindi naman nila tunay na magulang ang cursed spirit na ito dahil napaka-common and obvious naman na hindi naman actually tao ang kanilang nasa harapan. But since habang tumatagal nga ay napansin nila na ang mga bata na masyadong maingay, umiiyak at parabang palaging umaangal ay bigla na lamang nawawala at natatagpuan na lang nila ang kanilang mga bangkay. Kaya natunugan nila or parabang na-realize nila na maaring pinapatay nga ng mismong cursed spirit na ito or ng creature na ito ang mga batang yun. Kaya mas napili nilang sumunod na lamang at hindi na umangal pa. And then later on, ang isa sa mga batang ito ay hindi na-realize na masyado na siyang tumatagal sa pangangalaga ng cursed spirit na umabot na sa halos 1 taon siyang inaalagaan ng cursed spirit na yon. But before going on with that backstory ay magpo-proceed muna tayo sa kung ano nang nangyayari ngayon sa enkwentro sa gitna ng armies ng USA laban sa grupo nila Fushiguro Megumi. Makita natin na nagtagumpay dito ang grupo nila Fushiguro Megumi dahil alam naman natin na nasa kanila ang upper hand at masyado na silang skilled pagdating sa kanilang curse techniques. At ang mga armies naman ng USA ay wala talagang magagawa kontra sa kanila, which might have been obvious already kaya hindi na ipinakita sa panels ang paglalaban. Sa panels na ito ay makita natin may nakadakip sila na isa sa mga armies ng USA and it turns out na ang isa pala sa mga army na yon ay isang Japanese din. Kaya na-realize nila na madami din actually mga traitor na nagmula sa Japan na sinesell out ang kanilang mga comrades or ang kanilang mga kababayan in exchange for something na inoffer
ng US Army or maaring ni Kenjaku mismo. Hindi natin actually alam kung ano talaga ang specific na dahilan kung bakit natuklasan nitong sila Fushiguro Megumi at nitong si Hana Kurusu at Takaba na isang Japanese citizen pala ang isa sa mga nahuli nila na parte ng army ng USA. It might be na dahil sa kanya language na pareho sa language na ginagamit nila sa Japan kaya natuklasan agad nila na isang traitor ang kanilang nahuli. Pero beyond all that naman ay inexplain at parang tinuga naman talaga ng nahuli nilang parte na ito ng army ang kung ano talagang balak na gawin ng US sa mga makikidnap nila ng mga Jujutsu sorcerers. Then after the long explanation ay na-realize na agad dito nitong si Fushiguro Megumi na ang balak gawin ng army ng US ay ang i-capture ang mga natitira pang mga Jujutsu sorcerers sa Japan and not only to directly gamitin sila para sa energy source kundi aalamin nila kung paano nila nakikreate ang cursed energy. And then gusto nilang matutunan ng mga citizens ng US ang paggamit ng cursed energy para magkaroon sila ng sarili-sarili nilang mga self-sufficient energy. Then dito naman ay biglang sumingit itong si Hana Kurusu at sinabing bakit daw sa Japan ay hindi naisipan yon ng government. Na sinagot naman ng na-capture nilang membro ng army na hindi daw applicable yon sa kanilang sariling country na Japan dahil ang Japan daw ay parabang pinamumunuan ng Jujutsu headquarters. And since ang Jujutsu headquarters nga ay nagbibigay ng importansya sa mga Jujutsu sorcerers, hindi nila hayaang gawing guinea pig ang mga sorcerers na nasa kanilang pamumuno. Dito ay na-realize na din itong si Fushiguro Megumi na ang pinaplano talaga actually nitong si Kenjaku ay ang isacrifice ang mga armies na ito dahil alam naman niya na hindi mananalo ang mga armies na ito kontra sa mga formidable or sa mga pinakamagagaling pang players ng Calling Games. Then actually dito kung papansinin natin parang tumatawa pa dito itong na-capture nilang parte ng army actually ay isang Japanese citizen pala dahil maaring hindi nila alam na talagang sacrificial pawns lamang ang kanilang purpose. Nagsalita na din dito itong si Angel habang sinasabing yun daw talaga pala ang plano nitong si Kenjaku at sa pamamagitan nga ng pagkamatay ng napakaraming mga taong yon ay mapupuno ng cursed energy ang lahat ng colonies na magsisilbi namang preparation sa pag-merge niya kay Tengen. Napaisip dito ngayon itong si Fushiguro Megumi kung paano nakumbinsin ni Kenjaku ang napakaraming mga nations na magpadala ng kanilang sarili-sariling mga armies for the sole purpose na makakuha ng renewable energy. Knowing Angel naman na parabang aware ng pagkatao ni Kenjaku, sinabi naman niya agad kay Fushiguro Megumi na hindi na daw nila dapat pagtakahan pa yon dahil alam nilang napakagaling pagdating sa manipulation ni Kenjaku. Habang naguguluhan at nag-iisip si Fushiguro ay naisip niya kung ano ang sinabi sa kanya nitong si Registar way back nang sa kanilang duel na meron daw ibabagsak na isang napakalaking bomb itong si Kenjaku sa pagtatapos ng Calling Games. And maaring yun nga si Sukuna tulad ng napakaraming theories na napag-usapan na natin at na-prove naman yon sa previous chapter na sinasabi nga nitong si Kenjaku na gumagawa sila ng isang napakalaking bloodbath para sa revival ni Sukuna. Naisip na rin dito nitong si Fushiguro na maaring ang napakaraming rules na inad nitong si Kenjaku ay para bang nag-serve as a distraction lamang para hindi nila maipredict ang outcome na gusto niyang mangyari. Then dito napapasok ang sinabi nating pagtatalo sa gitna ni Hana Kurusu at nitong si Itadori Yuji. Sinabi dito nitong si Yuji Itadori na tulungan daw nila ang lahat ng natitira pang mga miyembro ng armies para nga naman hindi sila mag-serve as a sacrifice. Bago pa man lamang mag-react si Hana Kurusu ay bigla nang napangiwi itong si Takaba Fumihiko. Habang sinasabing bakit daw nila kailangang tulungan ng mga armies gayong ang mga armies na yun nga mismo ang gustong kumidnap at ang pag-eksperimentohan sila. Na sinagot din naman ni Fushiguro Megumi na kung hindi daw nila tutulungan ang mga miyembro na yun ng armies, isa din yung lose-to-lose situation para sa kanila dahil kung mamamatay nga naman ang lahat ng mga miyembro na yon ng army ay matutuloy lamang ang pag-ipon ni Kenjaku ng napakaraming amount ng cursed energy na pupuno sa mga colonies. Hence, magkakaroon siya ng sapat na preparasyon para sa pag-merge niya kay Tengen. Which is, kailangan nilang i-prevent para nga naman mapigilan nila ang mga plano ni Kenjaku pero sinabi pa rin sa kanya ni Takaba Fumihiko na napakagulo daw at hindi pa rin niya maintindihan kung anumang logic ang gustong patunayan nitong si Fushiguro at nitong si Yuji. Dito na biglang magsimulang sumagot itong si Angel and specifically si Angel ang nagsasalita at hindi si Hana Kurusu. Sinabi niya na hindi daw siya papayag na tulungan nila ang mga natitira pang mga miyembro ng mga armies dahil unang-una hindi daw yun worth it dahil as you can see masyado nang maraming namatay na mga players sa Calling Games bago pa man lamang pumasok ang mga armies.
especially sa Tokyo Colony number 1 at sa Tokyo Colony number 2. Nagkaroon pa dito ng isang special mention para dito kay Kashimo Hajime dahil si Kashimo Hajime nga naman ang umipo ng 200 points na maaring naipon niya sa pagpatay ng napakaraming mga players, and nasabi dito na around 50 players lang namatay sa mga colonies na ito. And I don't actually quite remember kung ano man ang exact na number ng napatay ni Kashimo Hajime, pero we can say na parang above 40 ang napatay niyang mga players. And there was also another player dito na na-mention pero hindi ko actually makita kung sino talaga ang tinutukoy dito. Maaring isa dito si Higuruma. Dahil wala naman tayong iba pang player na nakikitang naka-necktie kung hindi si Higuruma dahil siya nga ay nakasuot ng attire ng isang lawyer. Matapos naman ang ibinigay na explanation nitong si Angel, sinagot naman siya nitong si Yuji Itadori ng so what? Na para bang wala siyang pakialam kung anumang klaseng logic pa ang gustong patunayan ni Hana Kurusu dahil ang gusto lamang niya ay matulungan ang napakaraming natitira pang mga miyembro ng armies. Mas lalo namang binigyang diin nitong si Angel kung ano man ang kanyang gustong sabihin kay Yuji Itadori at dito kay Fushiguro. Sinabi niya na kahit na daw tulungan pa nila Yuji Itadori at nitong si Fushiguro ang napakaraming natitira pang mga survivors ng army, still hindi nila mababago ang magiging outcome at papatak pa rin sa pinaplano ni Kenjaku na makaipon ng napakaraming amount ng cursed energy. Subalit inulit lang nitong si Yuji Itadori ang kanyang sagot na so what? Na para bang gustong gusto niya talagang tulungan ang natitira pang mga miyembro ng armies no matter what dahil para bang ang nagdadrive na ngayon dito kay Yuji ay ang kanyang guilt dahil kitang-kita pa rin naman natin sa mukha ni Yuji na nagte-take over na ngayon ang kanyang emosyon at hindi na ang kanyang para bang empathy pagdating sa ibang tao. We could say na maaring dahil ito sa ginawa ni Sukuna na mass murdering sa loob ng Shibuya incident at gusto lamang nitong si Yuji Itadori na makabawi sa mga natitira pang mga tao sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila. Dahil nga sa pareho silang nagmamatigas nitong si Angel at nitong si Yuji, sinabi ngayon nitong si Angel na dahil nga daw ang host niya ngayon ay si Hana Kurusu, mas mabuting wag nilang idrag si Hana pagdating sa mga pointless fights tulad na lamang ng gustong gawin ni Yuji na para bang isang napakamaling desisyon actually. Na para bang nagpapadala na lamang siya sa emosyon at sa kanyang self-righteousness. Nang dahil sa sinabi nitong si Angel, sinagot siya ngayon nitong si Yuji Itadori na hindi naman daw sila actually allies or magkakakampi. Kaya hindi nila hinihimok or inaakit itong si Takaba Fumihiko at itong si Hana Kurusu na tumulong sa kanilang iligtas ang natitira pang mga armies. Dinagdag pa nitong si Yuji Itadori na wag daw siyang utusan nitong si Angel dahil right from the start ay wala daw siyang pinagkakatiwalaan na kahit na sino sa kanila. Nang dahil dito ay biglang para bang nabigla si Fushiguro Megumi sa sinabi nitong si Yuji Itadori at maging itong si Angel ay hindi na nakasagot pa sa sinabi ni Yuji. Nagtaka naman si Hana Kurusu dahil hindi niya alam kung sino ang kinakausap or ang tinutukoy ni Yuji sa kanyang sinabi. Hindi niya alam kung si Angel ba o mismong si Hana ang kanyang sinasabihan. Dito ay makita nating nagkakaroon na ng napakalaking character development sa karakter ni Yuji Itadori na napaka-cheerful at napaka-polite. Nang dahil sa napakaraming pangyayari sa buhay ni Yuji Itadori, maaring nagsilbi yung dahilan para magkaroon ng mas magaspang na pag-uugali ngayon itong si Yuji Itadori. Subalit hindi naman actually yun ang case na pag-uusapan pa natin mamaya. Pero long story short, tinulungan naman sila actually nitong si Angel na ang dahilan ay mayroong koneksyon sa kung ano man ang binanggit natin sa pinakaunang parte ng video na ito. Nagkaroon ng parabang isang napakalaking transition sa sumunod na mga panels. May kita natin dito ang nandidiring emosyon nitong si Angel habang nakatitig sa isa sa mga miyembro ng armies na parabang may nakatusok na hindi ko actually alam kung ano man ang specific na tawag dito pero parabang ginagawang isang bait ng isang napaka-unusual na cursed spirit ang army na ito. Habang parabang nanghuhuli or nang-iisda ng mga mas maliliit pa or lesser beings. I don't actually get kung bakit gustong hulihin ng isang unusual na cursed spirit na ito ang maliliit pang mga parabang isdang cursed spirit pero wag na nating mas palalimin pa ang tungkol sa bagay na yon at mag-proceed na lamang tayo sa kwento. Makita natin na hinuhuli niya ang iba pang maliliit na mga isda na parabang mga cursed spirits din at pinapakain niya sa mga maliliit na cursed spirit na nasa likod niya. Then meron palang parang isang survivor pa
sa ilalim ng mga ginagamit na bait ng parabang fisherman na cursed spirit na ito. Habang tinitingnan niya kung ano man ang nangyayari sa mga cursed spirit na actually hindi natin alam kung paano nakikita ng mga non-sorcerers na ito ang cursed spirits, pero maaring meron na itong koneksyon sa kung ano man ang ginawa ni Kenjaku at sa mga preparasyon na kanilang ginawa. Nasabi ng survivor na ito ng army na handa daw siya na mamatay being a soldier. Handa siya na kahit anong oras ay pwede siyang mabaril, masabugan ng granada or makaapak ng isang landmine. Pero hindi daw niya inaasahan na ganito ang kanyang magiging pagkamatay na isang napakalaking torture at napakalunos-lunos na pagkamatay. Pero wala naman siyang magawa since wala nga siyang kahit na anong cursed energy or cursed technique na kaya niyang gamitin para i-exorcise ang cursed spirit. It's at this point na para bang itutusok na rin sa kanya ng fisherman na cursed spirit ang ginagamit niyang fishing rod. Habang unti-unti nang nawawala ng pag-asa ang membro ng army na ito na para bang tinatanggap na lamang niya ang kanyang pagkamatay, ay biglang para bang may bumagsak na isang napakalakas na ray of light na nagbumula sa kanilang itaas. Sa sobrang lakas ng ray of light na yon ay hindi napansin ng survivor ng army na na-exorcise na pala ang humahawak sa kanyang cursed spirits. At dahil na nga sa sobrang liwanag ng ray of light ay hindi din niya masinag kung sino ang taong tumulong sa kanya. Naisip na lamang niya na maaring si Jesus ang dumating para tulungan at isalba siya. And makita natin sa art na ito dito nitong si Gege Akutami na talagang nagre-resemble ito highly ng ginawa na art ni Michelangelo na ang Creation of Adam. Na actually para bang ginaya talaga nitong si Gege Akutami ang pagkaka-paint ni Michelangelo ng Creation of Adam na pinalitan lamang niya ang mga karakter na nanggaling sa Jujutsu Kaisen. We now get back sa kung ano mang nangyayari na conversation sa gitna ni Fushiguro Megumi at nitong si Yuji Itadori. Sinabi dito nitong si Fushiguro na hindi daw para bang si Yuji Itadori ang nakikita niyang pagkatao sa ina-act at sa kinikilos ngayon nitong si Yuji. Especially sa sinabi niyang wala siyang pinagkakatiwalaan na kahit na sino sa kanila. Dahil alam naman ni Fushiguro Megumi na napakamalambot ng puso ni Yuji Itadori at alam niyang kahit papano ay may compassion at iisipin pa rin itong si Yuji ang mararamdaman ni Hanakurus matapos niyang sabihin ang mga bagay na yon. Sinagot naman siya ngayon itong si Yuji Itadori na matapos siyang makapag-reunite or makasama muli itong si Fushiguro Megumi, naramdaman niya na ang presensya ni Hanakurusu or ni Angel ay parabang nire-replace na ang kung anumang space ang meron si Nobara Kugisaki sa kanyang puso at ayaw niya lamang na makalimutan si Nobara Kugisaki despite her being absent for a long while na nga sa kwento. And dahil nga dito, a lot of readers have said na talagang patay na daw itong si Nobara Kugisaki dahil sa tribute na ito na ginawa nitong si Gege Akutami. But still, hindi pa rin nagkakaroon ng confirmation ng kanyang pagkamatay. And for me, I think lalabas lamang itong si Nobara Kugisaki pagdating sa point ng laban na hindi na nila magagawa ng kahit na ano pang paraan ang sitwasyon na kanilang kinaharap. And it's also very sweet of Yuji Itadori na handa siyang parabang maglagay talaga ng space or magtira ng space para kay Nobara despite her being absent na nga habang napakadami nang nangyayari sa kwento. After hearing ng explanation nitong si Yuji ay naintindihan naman siya nitong si Fushiguro Megumi, subalit sinabi nitong si Fushiguro na wag daw masyadong magpadala itong si Yuji sa kanyang nararamdaman. And it seemed Yuji came to a realization din naman habang sinasabing magpapaumanhin na lang daw siya later on. And then we can see na makakapag-reunite na sila muling tatlo matapos mailigtas nga nitong si Hanakurusu ang isa sa mga survivors na nagmula sa isang fisherman na cursed spirits. Then dito na natin isisingit kung ano mang nag-take place sa batang version nitong si Fushiguro Megumi at nitong si Hanakurus. Babalik tayo sa kung saang parte naputol ang backstory kanina na kung saan ay nasabi nga ng isa sa mga batang inaalagaan ng cursed spirit na hindi siya nagmamalay ay isang taon na pala siyang nasa pangangalaga ng cursed spirit na yon na nagpapanggap na kanilang magulang. Nasabi dito ng batang yon na may nakita siyang isang napaka-fluffy na white na aso at sinundan niya ito kahit na saan ito magpunta at hindi siya nagmamalay ay nakalabas na pala siya sa teritoryo na nagpapanggap na magulang nilang cursed spirit. And it turns out na ang asong yun pala ay ang isa sa mga divine dog ni Fushiguro Megumi na actually napaka-impressive dahil at a very young age ay nakaya na pala ni Fushiguro Megumi na gamitin ang kanyang divine dogs.
We can also see here na ang batang Fushiguro Megumi ay nasa pangangalaga dito ng bata pa ring Gojo Satoru, na actually hindi naman bata talaga, pero kumpara sa kung anumang edad ngayon ni Gojo, syempre mas bata siya sa henerasyon na ito. Sobrang ina-admire ngayon ng batang nakasurvive mula sa cursed spirit ang batang tumulong sa kanya na mga takas mula sa teritoryong yon. And it turns out ang batang yun pala ay si Hana Kurusu. Hence the reason kung bakit ganun na lamang ang pagtingin niya kay Fushiguro Megumi at kung bakit ganun na lamang kataas ang kanyang admiration pagdating kay Megumi. Naisip niya na destiny talaga ang dahilan kung bakit nag-meet sila way back then at maging ngayon sa loob ng Culling Games. At ang natatanging paraan na naiisip niya para i-admire or i-recognize din siya ni Fushiguro Megumi ay ang magligtas din ng mga tao as long as she can, tulad na lamang ng pagligtas na ginawa sa kanya ni Fushiguro Megumi as a kid. Hence the reason niya kung bakit tinulungan niya ang dalawang ito sa kanilang plano at kung bakit iniligtas niya ang survivor ng army mula sa fisherman na cursed spirit. And we can also say na maaring yun din ang dahilan kung bakit hindi na kumontra pa si Angel sa kung anumang gusto gawin ni Fushiguro Megumi at itong si Yuji Itadori, dahil yun din naman talaga ang gustong mangyari ni Hana Kurusu. At sa kung saan naputol kanina ang kwento, nakita natin na nagkita-kita na nga si Yuji, si Megumi at itong si Hana Kurusu. Dito ay sinabi ngayon itong si Hana na wala daw bang gustong sabihin sa kanya itong si Yuji Itadori, dahil para bang alam niya na mabait naman din talaga si Yuji at nasabi lamang niya yun dahil sa bugso ng kanyang damdamin. Now this might start a new friendship sa gitna ng tatlong karakter na ito na maaring makita natin kung gaano pa magpapatuloy ang kanilang intimacy sa kanilang pagkakaibigan. But then as the last panel, may kita natin na nandito ngayon itong si Takaba Fumihiko na nagsasabing the last panel is mine, na para bang dahil sa kanyang curse technique ay nababasag na din niya ang fourth barrier at para bang alam niya na nasa loob siya ng isang kwento. Which just proves kung gaano talaga ka-OP at kung gaano kadaya, but as well as kung gaano ka-weird ang kanyang curse technique. But then, doon na nagtatapos ang ating chapter review ng chapter 210 ng Jujutsu Kaisen. At kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa Jujutsu Kaisen ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified whenever magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka na ding updated sa recent timeline ng Jujutsu Kaisen. Muli, it's the Updated Weeb and I'll see you in the next one.